Ito ang podcast about our creative journey. The message apps. The overflowing ideas. And the building blocks that shape us. Ako si Jasmine. Ako si JP. Ako si Jenna. Ako si Curves. Ako si Mar. At ako naman si Patty. Samahan niyo kami as we build our creative lives. One block at a time. This is The Whips of Us! Charan! Hello. Hi! First whip entry namin for today ay magpapakilala ang ating mga host. Sino ba kami? Yes. Sino ba kayo? Oo nga. Bago yan, bakit nga ba natin kailangan magpakilala? So, I guess, yun ang ating kailangan alamin for today. So, ngayon, Yes. sobrang malumanay. So, ngayon, Oo nga. ang Pagkamanyak ka. yes, ang mauuna, charos, ay ang ating friends si Rose na sila Jasmine and Janelle. So, go guys! Hello, ako po si JP or Janelle of JP Illustrates. And si Jasmine of Heart Jasmine and My Bloomin' Min. Yo, hello, Yay. Hello. So, ayun na nga. Pwede ba kayong magsabi ng inyong brief introduction about you and your brand? So, go. Wow. So, ayan. So, yun nga. Ako si JP of JP Illustrates. Yan, yung JP Illustrates ay mga original artworks na gawa ko. And it's mostly paper products nag-start. And then, ngayon, nag-grow na siya into more variety of other merch and stationery. Ayan. So, ang basic background lang is mostly original art siya. May konting fan art, pero like super minimal lang. Mostly focusing on mga relatable stuff. Ayan. Ayun. So, ako naman, 2 brands. So, yung una is Heart Jasm. So, kung si Janelle, meron siyang halo na original and may konting fan art. Ako naman, pinaghiwalay ko. So, si Heart Jasm is more on 17 fan art. Ayun. And anything na gusto ko lang na... Kasi, yun, kita nyo naman. Mahilig ako sa mga Orang J-pop, hen. K-pop. Wala po kami nakikita, puro top view. Yes. Puro CCTV. kamay, keyboard. Yes. O para kaming CCTV ni Jess. Ayan. Isa rin yan sa brand ko rin pala. Ang Mag-CCTV? Ang kanyang Yes. kamay. aking kamay. Siya mo naman pala ng heart jazz sa My Bloomin' Min. Kasi hindi ko na kailangan i-focus ang sarili ko. Kailangan kamay ko lang. Dahil ito ang may gawa ng lahat ng bagay. Woo! Wow! Grabe. Grabe. Sa pagkababa. Anyway, go. Amen. So, yun yung Heart Jasm. And then, si My Bloomin' Min or Bloomin' Min, nag-focus siya sa mga gusto ko na journaling stuff and original art. So, Bloomin' Min kasi nagbo-bloom siya. More on everything flowers, ganon-ganon. Wait lang pala. Gusto lang namin malaman, ano ba yung meron bang meaning behind or parang meron bang malalim na pinanggagalingan yung inyong pangalan? Yung JP Illustrates, basically, ano lang siya, yung initials ko, like JPE, tapos Illustrates, kasi parang, also, JP Illustrates, parang ganon siya. Yun lang, basically, mga ini-illustrate ko, since it's mostly, yun nga, original art, and, ayun, ano lang, parang, nung naisip ko yun, sabi ko, galing, kasi nga, na-incorporate ko yung pangalan ko, yung initials ko na JPE, tapos parang yung illustrates, kasi nga illustrations din yung mostly ginagawa ko, lalo na nung nag-start din ako yun, illustrations talaga. Kaya naging JP Illustrates naman. Tapos si Jasmine, gumalaman yung nanggaling yung Heart Jasm. Heart Jasm. Yes. Kasi Ear Jasm siya nagsimula. Tapos parang hindi naman siya nagma-make sense kasi hindi naman ako musician. Heart Jasm na lang. Very, Uy, very ano ka, diba? Magaling ka mag-ano ng sounds. Yung galing nga, napunta sa puso. Wow. Yun. True. Dahil mahilig din naman ako sa music, pero di naman ako musician. So, hindi ko ma-relate yung yon sa art something. Tapos, Heart Jasm. Wala lang. Gusto ko lang yung JASM kasi. Oo, tama. Kasi Kasi, parang yeah. nung una kong nadinig yung heart jazz, akala ko kasi music plus, like, ina-express mo yung
feelings mo about certain music. So, kaya siya parang combination ng heart plus eargasm. Akala ko, ganun siya. Eargasm pala. Di pala siya eargasm. Jasmine kasi? Sorry. Hindi tayo masyadong alam kasi. Sorry po. Na kasing tumatak yung eargasm. Oo. Ayun. Dahil kilala na ako as 17 fan artist. Parang ang hirap nang bumalik sa babalik ulit ako sa journaling ganun. Parang nagkakaroon na ng identity crisis yung mga supporters ko. So, gusto ko na paghiwalayin na lang sila. Ganyan. So, yun, nabuo si Bloomin' kasi nga, ayun, Bloomin' kasi blooming, kasi more on flowers, and then journaling, ganyan. Ang ganda. Ang Ganda ganda. no. Well, Mamaya may bagong brand si Jasmine na pink naman. Pink something. oo, iba naman. Pamink. Sakura na. Mamingking. And ang ganda, i-add ko lang, kasi parang makikita talaga natin, di ba, na may process, yung process lalo na si Jasmine, di ba? Ang dami niyang trinay, eargasm, nagkaroon ng heartgasm, tapos may Bloomin'. So, parang makikita talaga na it's just normal na may times talaga na mag-iiba-iba yung mga tinatahak nating creative work, ganyan. And yeah, it's so comforting to see na yung behind the scenes ng journey mo. Wow, journey! Journey! Yeah. Lahat. Ang Yeah. mga stops, diba? Yan ang mga pit stops. Oh, diba? At okay lang na, Pit kunyari, stops? kung na-feel mo na parang gusto kong ibahin, okay lang. Wala naman nagpipigil sa'yo. Ganon. Yeah, no shame in trying. Sabi nga nila, step Yes. by the step, di ba? Oh, thank you guys. Wait, paano, bukod sa pangalan, curious ako paano kayo nag-start? Kasi yung iba sa inyo, magkakakilala na, like, pandemic pa, ganyan, na during, yung medyo ka-start nyo pa lang or something. Ako kasi parang nag-venture na makipag-friends nagpaka-extrovert nung mga mga 2022 na ganyan. Actually, hindi pala ako yung extrovert, si Janelle pala. Nabit-bit niya lang ako. Pero, paano ba kayo nag-start? Kasi hindi ako witness. Ayun. Parang online lang talaga. Actually, same Online with lang. Jasmine na online. Actually, kaming tatlo. Tayong tatlo ni Mar. Oo, parang sabay-sabay din almost nun. Di ba si Curve din? In person na yata yung kay Curve. Medyo konting difference. Pero like yung first ko rin na na-associate sa community is si Mar at saka si Jasmine. Tapos naguguluhan pa nga ako sa kanila dati. Sobrang naguguluhan ako. March of Jasmine. Yeah, oo, dati. Nung sa YouTube era. Magkahulma. Curvejasm. yeah. Curvejasm pala. Parang tama naman, magkahulma nga. Pati yung humor. Same na same. Malilito Pati ko yung yan. sounds. Yung art din nila before, like, nung una, di ba parang medyo same din, almost, same vibe ba, magka-vibe kasi sila. Tapos nung nagkakilala na, parang, ay, oo nga. Magka-wavelengths sila. Tsaka nung time din kasi na yun, since kaka-start ko pa lang, parang ang una ko rin na naisip is maghanap ng community. So yun yung mga nakita ko, si Mar, si Janelle, sila yung mga unang mga friends ko, artist friends. Kasi finollow back nila ako. Wow, thank you sa pag-follow back sa akin. So guys, importante yung mag-follow back. Oo, importante yun. Naabutan ko pa yan si Mar, parang 3 digits pa lang siya, ganun. Si Janelle, mataas na yan 4 digits na agad si Janelle Grabe naman. So, nung finollow back ako ni Janelle, parang wow, grabe. Iba yung feeling, ganun. Wow, the honor. Lodi, diba? yes. The Lodi cakes. Lumuhod ako. Ganun. Uy, grabe. So, yun, doon nag-start. Doon nag-start yung like friendship. Pero paano nag-start yung like art As a journey? Ganyan. Like nagdodrawing ka na ba ng bata? Ganon. O nakita mo ba si Curve? Tapos sabi ko, ay gusto ko din. Ganon. Yung akin, so, simula bata pa naman ako, like, mga elementary, ganyan. Nagdo-drawing naman ako kasi syempre yun yung mga panahong di ko na sabi Anong gamit mo, taon. ma'am? Ay, Anong gamit Anong gamit mo ko? noon, Lapis ma? at Yes. papel.
Siyempre traditional. Ano pa ako noon, elementary. So, parang yung earliest memory ko na nagdo-drawing ako ay, I think nasa grade 5 or basta mga gano'n, grade 4, 5, 6, ganyan. Hindi, grade 3. O yan, earliest na, grade 3. Final answer. Final answer, grade 3. Tapos, yan yung mga panahon ng mga anime sa TV. Yung mga Tagalize na anime, yung like sa GMA tuwing umaga or Yes. ABS-CBN. Like, mga 2020 yan eh. Mga 2020. Ha? Ganito. Age reveal. Ito na po yung age reveal ni Basta JP mga Illustrates. mga late 2000s. O yan, late 2000s yun. Paano na? Basta yun, late 2000s. Tapos, ang specific na parang dinodrawing ko before, ang naaalala ko talaga is yung fruit basket. Nung panahong, oh, yeah. Oh, tingnan mo si Marden. Wala na guard. Yan. So, ayun, hanggang sa, ayun, nagdo-drawing naman ako noon. Pero before, yun nga, ano lang yun, sketchbook, tapos, pencil, ganon. And then, nung hanggang high school, ayan, nag-arts pa rin naman. Pero, napansin ko nga na parang nagtatry din ako ng ibang art. Like, nung high school ako, natuwa ako mag-collage. Yung mga scrapbook, yung, Wait, ano ba ang collage? Ano ba siya? Sa mga hindi nakakaalam na ating listeners, ano ba ang collage, ma? Ay, biglang, Grabe naman yun! collage, scrapbooking. Collage Anong ba yung etymology? after Comes from ng the high word? school is collage, Char? Oo, after ng high school. After high school, collage. Collage. Hindi mo na alam yung sunod mong gagawin sa buhay mo. Oo, diba? Ah, Sa parang, yung mga usual scrapbooking na nagugupit-gupit ka ng mga papers, tas nagde-design ka ng mga ganyan. So, parang, sa ngayon, ang tawag na sa kanya ay junk journaling. Wow, yes. Ganda, Oo, no? totoo. Baliw. Diba? True. Junk journaling siya. Tapos, actually, nag-start din ako mag-digital art nung high school kasi one summer vacation ata, parang sabi ko, wala lang, sobrang bored ko, inaral ko yung Photoshop. Ganyan. Tapos, Ganda. Grabing boredom yan. Oo, I know ganon. it. Tapos, inaral ko rin yung paint tool site. Tapos, doon ako unang nag-start mag-explore ng digital art. Tapos, yung ginagawa ko pang artwork noon, digital art ng One Direction, ganyan. Kasi, syempre, 1D era, yun. Tapos, ayun, hanggang sa, ayun, natutunan ko na yung mga digital art. Pero, mouse pa lang yung gamit ko noon. Wala. Parang pangarap ko pa lang magkaroon ng yung pen tab, at least pen tab, 'di ba? So parang ako pag nakabili na ako ng pen tab, parang yun na yung pangarap ko noon. Sabi ko, shucks, gusto ko talaga ng pen tab. Sumakses Gusto ko ka ng na. Wacom, 'di ba? Wacom 'yun, yung Wacom Wacom. Yes. Yeah. Ah, Pero dati Oo. mahal-mahal ng Kaya Wacom, 'di Wacom. ba? Oo. Like Oo, 5K totoo. yung ganyan-ganyan. So sabi ko, hindi ko naman mabibili yun nung mga panahon yun. Tapos, ayun, hanggang sa, mostly ano lang talaga ako noon, nung nag-start ako mag-digital art, mostly digital art lang yung ginagawa ko kasi parang wala rin naman ako pambili ng art materials noon. Though maraming yung mga tito, tita, ninong, ninang, nagre-regalo sila lagi sa akin ng art materials. Pero, hindi ko siya super ma-explore kasi nga, syempre, pag nauubos or kailangan mo rin ng papel na dapat maayos. Yung mga, 'di ba, para maano mo talaga siya. Like yung mga watercolor, hindi naman siya pwedeng sa bond paper lang para maano mo talaga yung mga iba-ibang, 'di ba? Yung mga gano'n. So ako, Tama. meron ako Yeah. noon, may mga regalo sa akin, pero na-explore ko siya konti, pero hindi ko siya yung ma-focus na yun lang. So, kasi nga kailangan may bibiling ka pang something. Eh, hindi ako mahilig magpabili ng ganon before. Kasi ang hilig ko talaga dati, gusto ko lagi gadgets. Gadgets talaga yung mga cravings. Pero syempre, hindi naman napabili. Oh. Anyway, ayun. So, ang mostly na ko lang is digital art. Kasi nga, like, pag may computer ka, pwede mo na siyang, like, gawin. Di ba? Yeah. Yun. So, so, simula nung nagkaroon ka nung
Hindi, Nung mouse lang gamit ko nun. oo, Yeah. Tapos nung after okey. nun, siyempre nung college na, ano na, hindi ako masyado nakakapag-practice ng art. Kasi nga, busy mag-aral. Yun. Although yung course ko naman is may mga drawing, pero hindi siya yung illustrations. Medyo ano naman Yeah. siya, hindi siya ganun ka-aesthetic. Yung illustrations talaga or arts. Kasi yung dream course ko talaga before ay multimedia arts. Pero hindi ako nag-multimedia arts. Oh, Nag-BS Geology ako. Kasi ano rin ako, science wow. girly. Yeah, ano talaga, mas parang sabi Them ko, Grabe. girlies. yeah, ano ko gusto ko, mahilig ako sa science. So, ayun, yun yung pinili ko. Kasi ang naisip ko noon, siguro naman after ko mag-college, magkaroon ng degree sa science, pwede naman ako mag-pursue ng art. Yun yung sabi ko sa sarili ko noon, nung before ako mag-college. Kaya yun, pinili ko yung geology. Pero masaya naman ako dun sa course na kinuha ko and natapos ko. Tapos parang, syempre, napamahal ka rin sa course kasi maganda rin naman siya for me. I mean, marami akong natutunan, marami siyang application, etc. As a science etc. girly. Yeah, as a science Yeah. girly, ayun. Nung, ayun na, after college, after board exam, ayan, Hmm. nag-start na maghanap ng work. So, habang naghihintay ako ng mga response ng mga inapplyan ko, syempre, wala kang ginagawa, di ba? Ganyan, so bored ka sa bahay. Tapos, parang doon nag-start yung parang sabi ko, may nakita ako nun sa online shopping kasi uso na nun nung time na 2019, late 2019, ganyan. Uso naman na yung Hmm. Shopee, ganyan, Lazada. Yeah. So, nagulat ako na merong pen tab na 1K. Tapos ako, parang may Nice. pera pa naman ako nun from yung mga ipon ko nung college. Sabi ko, may 1K, hala, afford ko na, bumili ng isa, parang ganun. So, yun, bumili ako. Tapos yung brand niya, hindi naman siya yung kilalang brand. Parang, I think, Vike yung gamit ko. Na ano lang, maliit lang, tas pen tab lang siya. So, ano lang siya, pen tab. Tas syempre may laptop naman ako nung college. So yun, dun ko parang na-start yung pag-improve nung skills ko sa digital art. Dun ko talaga na-explore yung, 'di ba nag-start nga ako nung high school, parang pinick up High ko school, yeah. after college na. So parang binalikan ko, Mhm. tas ayun, nag-explore na ako ng more in-depth ng digital art. Ang mga una kong ginawa is mga stickers. Actually, stickers din yung una kong ginawa for the org sa school. Kasi in-invite nila ako mag-design magbenta ng stickers sa org nung parang isang event sa org. So, nag-design ako. Tas yun, Hmm. yeah, na specifically for geology students then or mga geologists. So, geology-related designs yung ginawa ko. Tapos yun, nag-start ako dun sa first parang event sa school na nagtry ako magbenta and surprisingly, nagustuhan naman nila yung mga gawa ko nun. Yun yung parang first na memory ko na parang First taste shinare ko of yung selling art. first taste na selling Yeah. my work. The early Oo, days. JP Illustrates. totoo. JP Illustrates ka na ba noon? Yeah, JP Illustrates na ako. JP Oh, Illustrates Yes. na. Ayun, so Ganda. parang ang before akong gumawa nun, nag-start ako mag-commissions then. Doon talaga yung pinaka main Hmm. start ko, like commissions, mga portrait commissions. Kasi kung yun, Kaya swak talaga sa Illustrates. yeah, oo, for fun kwento and interaction to kung paano talaga ako nag-start tumanggap din ng commissions. So, one day talaga, mga panahon ng peak vlogger, travel vlogger era ng mga YouTuber. Mm. Mga panahon na, syempre, di ba, naghihintay nga rin ako sa mga email ng mga in-applyan ko. So, nanonood lang kami, like, buong araw halos ng mga vlogs ng mga YouTuber, ganyan. And then, si David Gison, yan, si DG, yeah, super fan kasi ako Congrats niya. pala sa Yeah. kanya. Charas. Si David, super fan kasi ako ng mga vlogs niya nung time na yon. Tapos, I mean, until now, nanonood pa rin naman ako ng mga vlogs niya. Pero yun talaga yung height ng talagang parang buong araw, yun yung naka-play sa TV talaga, ganyan.
And then may parang upcoming ano rin kami, may upcoming trip kaming family. First time namin mag-international trip nung 2019. So, ayun, kwento ko lang na merong isang event na travel event sa World Trade Center na pupunta kami kasi mag-avail kami ng parang discounted tickets ng isang travel ganap. Nandun din si David, pupunta rin siya kasi parang guest or parang pupunta lang din siya, invited siya na pumunta doon. Sabi ko, oh my gosh. Tapos parang, hala, ito na ba? Parang mamimit na ba natin si David Gison, ganyan. So before nun, gumawa ko ng fan art niya. Love Ginawan ko it. siya ng Go for the sticker. preparation. Ginawan ko Malayo siya ng talaga stickers. nararating ng fan art. Ginawan ko siya as chibi. Ganyan. Tapos, di mo siya overnight, pero like one day in between, doon lang ako nag-decide. Doon lang kami nag-decide na pupunta kami. Doon ako nag-decide na, oh my God, gagawin ko siya. Kailangan ko siya gawan kasi mamimit natin siya, ganyan. And then, wala akong like hindsight na ibebenta ko to. Purpose ko lang is gusto ko siya ma-meet and gusto ko siya bigyan ng something from me. So, fangirl lang talaga siya. So, nung na-meet ko siya, tapos binigay ko, ganyan. And then, natuwa naman siya. Actually, nakapin pa rin yun sa sa IG profile ko, yung video na yun. Nakapin pa rin yung video na yun, yung interaction namin. Kaya super special talaga yun. And then, after nun, parang doon na nag-start na yung yung photographer niya, nag-chat siya sa akin na parang magkano magpa-drawing, ganyan, papagawa daw siya ng stickers niya para daw sa sarili niya, ganyan. Sabi ko, hala, nung first time, sabi ko, di ko alam, wala sa isip ko yung pricing, ganyan. And then, nung pinost ko yung story and shinare din ni David sa story niya, ang dami na rin nagdi-DM na magkano po, paano po umorder nung mga stickers ni David. So, parang ako, wait, wala akong anything like, Yung stickers girl, pa wala mismo ako. ni David yung bibili nila. Oo. Yun mismo, as in, yung mini sticker pack, ganyan, or sticker sheet. Tapos, girl, wala akong anything, wala talaga. So, yun, parang naghanap pa ako ng print ng Or the photos outsource sa ka labas. muna. Oo, tapos syempre, di pa naman uso nun yung mga tulad ngayon na isang chat mo lang. Meron ng mga Yeah, true. Hindi. So ngayon, Truly. pupuntahan mo talaga. Hindi pa nga, girl, wala pa yung email na ganyan. Parang pupuntahan mo, Oo. tatanungin mo. Oo. So parang, sabi ko, shucks. Talagang nagulat ako nun na parang nag-start ako na ganon siya. Ganon yung parang start na Google Forms. Yan, mga ganon. Pero nakakatuwa na parang meron palang mga tao na interested sa gawa ko. Parang gano'n, 'di ba? For sure True. na-feel niya rin naman 'yon, yung first time na parang may willing bumili ng gawa mo, ng sarili mong gawa na parang hala, sumakses de hala. Naalala ko. yung parang gawa ko to, parang bakit gusto nila, Oo. 'di ba? Minsan may ganun Oo. kang tanong. Gusto niyo ba talagang bilhin to? Oo, sure ba kayo? Ayun, wala lang Sure. siya, super fun, tas parang doon na nag-start, dire-diretso na. Ayun. Ayan. Love Ganda. it. Dahil dyan, nandito Chika ngayon ko. si David. Okay. Ano ka ba? Like, finalo ka ba niya ever and fina-follow ka pa ba niya? Hindi ko na maalala. Okay, next, let's move on. Kasi yung madalas kong kausap kasi marami siyang kinommission sa akin. Tapos na-realize ko ngayon, ang mura pala nung singil ko noon. Tapos siya pa yung nagsabi sa akin. That's for "Taasan mo another yung-" topic. Pero siya pa yung nagsabi na taasan mo yung Anyway, for another episode na lang ikwento yun. Thankful ako sa kanya, kay David, kay Hezi. Kasi dahil din sa kanila, doon nag-start magkaroon ng following yung social media ko. Thank you. Yeah. Yes. Yeah. Si Pintado, Charot. nag-thumbs Yeah. up Oo doon eh, sa si tabi. Pintado. Gusto ko rin marinig kung Oo nga paano pala, ba si nag-start. Pintado. Wow, very, very mindful. Huh? Wow. Na-pressure ako dun sa Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Well, nag-start naman ako na parang ganun din. Na nung bata lang, ganun. Tapos, ang biggest motivation talaga is yung compliments.
Kapag parang nag-drawing ka, ganyan. So, alam niyo Ay, ng ang love ganda ng language. drawing mo, Ang love ganun. language ni Kasi Jasmine. syempre di ba, kapag pangit, ay, ang pangit ng drawing mo, ayaw mo na mag-drawing. Grabe naman yung mga klase mo. May nagsasabi ng Oo, gano'n. ganun. Grabe naman Yung mga klase sila. mo. Sino yun? Oo, di ba? Ayun, yung mga teachers, yung parents, si nanay, tapos kahit sino, ganun. Parang, ayun din, biggest motivation siya. Kaya, nahilig ako mag-drawing. Anong gamit mo, Tapos, ma? Lapis. Anong art medium mo? Lapis din. Oo. May nag-start ba dito na ano agad, no? Acrylic. Ballpen, fountain pen, elementary. Wow! Ganda, di ba? Fountain Yun yung pen? tayo. Ano yung, tanda niyo ba kung ano yung like first ever medium nyo? Pasingit lang ang konti. Like, one answers lang, no explanation. Lapis. Parang same din ata silang, pati si Jen. Ikaw, Jen. Ay, Ano din, lapis. Tsaka yung, parang grade 3 na papel. Yung maliliit yung margin. Oh. Ikaw, Mar. Lapis din, tsaka Crayola. Oh, yes. Oh my God. Alam niyo bang, Oh. kung nagkukwento si Janelle, kaya ko tinanong kasi na-realize ko lang, ang una palang medium ko ay sa lupa tsaka sa stick. Pag nagbabayad-bahayan kami nung bata. Naalala ko lang, may ganun pala akong memory. Drawing mo. As a provincial, yung mga yung babae, tas may bahay na katabi, yung mga ganon, tas may flower, mga accessories, as a kikay girly. Wah, ayun lang. Back to Jasmine. Parang ganyan din yung Go. yung dinodrawing ko nun. Kasi yun yung laging assignment. Bahay, tas bata. Ganun. nasa na yun? Diba? Okay, Ayan tapos, Jasmine. So, ayun. Eventually din, parang ganun din kay Janelle na nahilig din ako sa anime nung grade 6, grade 5, grade 6. Kasi bata pa lang ako, mahilig na din kami manood ng mga cartoons. Yung sa umaga. Ayun. Sabay-sabay tayo nun. Oo, ayun, sabay-sabay tayo, yung mga SpongeBob, di ba? Paulit-ulit, ganun. Sabay. Go. Tapos, ayun, parang tinry ko din na mag-drawing kasi sabi na magaling daw ako mag-drawing eh. Di try ko mag-drawing yung mga ganun. Eh di, sige, try ko nga. Parang kasalanan pa nila, no? Sabi nila mag-drawing. Ayun, sana lang. Ayun, tapos di ba pagka sa school projects, laging ikaw mag-drawing kasi ikaw yung magaling eh. So, ayun. Ako yung laging naaasasan kanya. Ima ka pala nun, Jasmine. Oo, biktima. Parang Parang may sama ng loob pili ko si lahat Jasmine. tayo. Yung pinapasali sa contest. Oo, ayun din. Tapos nananalo din ako dati. Elementary, high school. Nag-drawing ka ba nung yung kamay na may mundo? Oo. Yung may generic globe. poster. Sa ganun. Oo. May Tapos yung yung mga logo, ano, tapos may Ilaya. kamay. Yung holding hands na cut-out paper. Ano pa siya nun? Oh my God, Earth Jasm. Yes, tama. Yes! Tama ka dun, Pati. Ang galing, nahulaan mo yung first brand ko. Hey, ganda. Earth Jasm. So, Doon galing yung ayun. Ear Jasm. Best in art Pili naman ko pala to marami- eh. Pili ko marami rin yung makaka-relate doon sa ganun, yung ganun, kung may mga artist din na nakikinig, kung saan sila nag-start, doon din, yung parang laging pinatag-drawing. Tapos ayun nga, same format. Same format. Kapag buwan ng wika, ganyan. Tapos di ba may mga contest, ganun. Tapos yun nga yung may kamay na ganun. At saka Tapos may yung globo. yung ganyan na ganun. basa. Tapos yung Pagkasera flag. naman pala to eh. Oo nga. Lahat kami nag-drawing. Lahat Ating kami ng medal. nag-drawing. So, doon lang ako magaling kasi hindi ako nag-aaral talaga. So, ayun. Kaya binigay na lang sa akin yung medal. Kasi sabi, ay, hindi ka magaling sa math, science, gano'n. Jasmine, saan ka pumasok? Bakit kupal yung mga Ano yan? School name reveal, Char. Oo, hindi. Ay, hindi. School Hindi reveal, na ako, Chas. babawiin nila yung medal pag sinabi. So, After Ayun. ilang years? tapos ayun, doon nag-start sa anime din. Yung anime, dahil mahilig ako sa anime, syempre fan art, tapos sariling format ng sariling character, babae, lagi, na maikli yung skirt, gano'n.
Ayun. Mga kawaii, Oo, kawaii madami vibes. na. Hanggang ano yan, high school yan, ma. High school na ako nag-start Tuloy-tuloy. na. Oo, tuloy-tuloy. High school. Hanggang ngayon. Okay. Hanggang, ay, So, diba? parang, wala, yun na. Parang yun na yung lagi kong dinodrawing lagi. Mala anime. Tapos, May question ako, like, paano mo siya kinary throughout? Kasi 'di ba sabi mo tuloy-tuloy na siya. Eh, parang yung narinig ko sa iba is parang nag-i-stop, 'di ba? Parang kay Janelle, nabanggit niya na nung college hindi niya masyadong na-focus yung art. Pero yung sabi mo yung sayo, parang it kept going naman. So, paano yun? Nabigyan mo talaga siya ng time or ewan ko kasi madami talagang tumitigil pag college, 'di ba? Pero yung ikaw, parang interested to know Yes. kung paano mo nagawa. So, ayun. Hindi nga kasi ako nag-aaral talaga. So, kapag may lecture, well, totoo yun. Di ako nag-aaral. So, habang nagla-lecture, nagdo-drawing ako, ganun. Hindi talaga ako pala aral, guys. So, hindi ko alam kung may makaka-relate ba sa Hindi siya akin. nag-aaral. Mm. Pero Yes, pumasal. nakikinig ako, labas sa kabilang tenga, ganun. Pero nagdo-drawing ako. Wait, kung si Janelle ay geology, ano bang ang iyong college course? Yun. So, nag-psychology ako kasi sabi nila, mas madali daw makakuha ng work after. Yun lang. Alam mo to, si Jasmine. Akala ko pa sabi Practical, nila Talagang magaling pang- ka practical mag-drawing. life path. Sabi nila, Drawing ang lang galing talaga mo gusto ko. mag-drawing. O di Drawing. nagda-drawing. Galing mo mag-drawing, mag-psychology ka. Sino ba yung mga bumubulong sa'yo? Ay, hindi kasi mahal kasi ang mag-arts pala. Yun pala. Mahal kasi Ay, mag-arts. isa rin Kahit yun. gusto ko. Same. So, kahit gustuin ko man, wala akong choice. Kasi Pero kung mahirap si lang Jen kami. ay multimedia, ano bang like gusto mo supposedly na Fine art sana. Nag-apply naman ako. Kasi yun din ang ano ko. After pala nung lapis, naging ano din ako, nag-watercolor, ganun. Kasi gusto ko nga ng anime. So, ginagaya-gaya ko lang kung paano yung mga strokes, ganyan-ganyan. So, watercolor yung medium ko. Before ako nag-digital. Ang daling kausap ni Jasmine, no? Sabi sa kanya, galing mo mag-drawing ka. Diba? Tapos psychology ka. Psychology siya. Daling kausap. Pero totoo naman ba? Nakakuha ako ng work? Hindi rin. Natagalan din ako makahanap ng work. Pero, ayun, wala. Ganun talaga. Wait, di ba sabi mo parang nag-watercolor ka din? Pero ngayon, ano ang iyong gamit? Nag-digital na rin ako after, pero nag-start na siya nung working na ako. Kasi wala, meron akong pentab. Nagkaroon ako ng pentab nung fourth year college. Pero kasi, medyo masipag-sipag ako nung college mag-aral eh. Kasi parang, wala lang. Wow. Sabi kasi Medyo madami daw pera sa kailangan. psychology. Gusto lang i-try. Sinipagan ko na mag-aral nun. Kaya, wala akong time masyado mag-practice. Nag-practice ako pero nahirapan ako. Ganun. Tapos, nakapag-practice ako nung pandemic. Doon ako nakapag-practice mag-pentab. So, doon siya Like, nag-start. ano ka na nito? Mag-digital. Graduate ka na? Graduate na ako. Oo, tapos eh. Ano na ako. Pangalawang work na ako. Ganun. Oh. Oo. Speaking of work. Yes. Tayo Kasi, ay interested ako kasi parang sa ating anim, kayo ni Janelle yung pinaka may experience with working na full-time job. Hindi ko sure kung kayo yung top sa pinaka matagal na nag full-time job. Sure akong wala ako dyan. Pero kayo yung mas recent na nag-resign. So, parang yun talaga yung interested kaming chikahin kung yes. like, ano yung reason behind? But ano yung trigger? Ba't kayo nag-decide na, ayoko na yan? Mag-drawing na lang ako? Pero wait lang, parang ano muna? Ano muna yung job nila? Full-time job, tapos So, ako, from HR, yun yung first job, HR, tas call center, tas ESL, tas call center ulit. ano yung ESL? English Standard Language Learning pala. Ayun. English teacher. Ano ang naging mitya? So, yung pinaka-recent kong work is, ayun nga, sa call center. Local lang pala siya, so day job. Tapos, ano talaga, isa pagod
Wala, burnout. Kasi na-promote. Na-promote, tas ayoko na. Kaya, ayun, dumami yung task ko. Kaya, wala na akong time. Parang nasabi ko na rin naman na eventually, aalis din ako dun sa company. Aalis din na, hindi na rin, parang hindi rin sustainable yung sahod ko rin eh. So, ayun. Parang naisip ko, ayoko na rin maghanap muna ng work na ayun. Go, Jen. Ikaw naman. Sa akin naman, ano lang siya, hindi naman siya, isang work lang yung nagawa ko na full-time work, full-time employee, ano lang yun, Mhm. sa isang company lang yun. Tapos, hindi pa ako naka 1 year. So, mga 9 months lang yan. So, medyo maikli lang naman. So, yung akin, nauna ako maging full-time artist bago ako naging employed. So, nagkaroon ako ng work at around 2021 hanggang 2022. So, ayan. Okay. Nag-work ako noon sa isang government agency. Related naman siya sa course ko. So, ayan. And then, Mhm. actually, yung trabaho naman, wala naman akong problema sa work. Like, okay yung workload, nagagawa ko pa rin naman somehow yung art business side. Pero, ayun Actually, nga, galing mo nun. nung mga Gusto ko rin yung around tanong, noon, oo. Sa dalawang yeah. to. Pero lumipat kasi ako noon kasi nga yung office is like hindi dito malapit sa amin. So talagang nag-relocate ako noon dun sa somewhere. So parang yung yung business ko noon, yung online store, hindi siya masyadong mabilis yung transition kasi unti-unti ko lang dinadala yung mga gamit ko like yung printers, yung cutters, ganyan. So, Oh. hindi siya agad full-blown na sabay. So, parang nagkaroon siya ng transition na naging muna ako, naging employee, tapos yung business, parang inopen ko lang siya medyo a few months nung nakasettle na ako sa sa kung saan ako nagsistay, ganyan. And then, syempre, di ba, nag-a-adjust ka rin sa work. So, ayun, inaano mo pa, parang tinitingnan mo pa kung may oras ka ba, ganyan. Pero, ayun, may, naano ko naman siya, na-balance ko naman, yung, pinagsabay ko pa rin naman yung online store and yung work. So, ayun, wala naman akong naging problem. Tapos, dumating lang noong 2022, bumalik na kasi yung mga events. So, nag-start na yung, Oh, noong yeah. 2022, nag-start yung events. So, imagine mo yung linggo ko noon, like, Monday to Friday, syempre ano yun, 9 to 5 or 8 to 6, 8 to 4, ganyan. So, nasa office ako ng Monday to Friday. Tapos Saturday, Sunday, event ka. Tapos Monday to Friday ulit. So, parang, medyo, naano ka na nun, na wala ka ng pahinga, kasi pag-uwi mo, work ka. Yeah. Tapos umaga ka Real. gigising, tapos mag-work ka. Ganyan. Pero, ano naman siya, I mean, kinakaya ko naman. Like, nag-event ako, wala akong tulog, ganyan. Noong time na yon. Or like 1 hour lang, 30 minutes lang yung tulog, ganyan. Pero, okay lang. Parang okay lang siya sa akin. Ano naman siya, masaya naman ako Oo. pag nasa event. Alam niyo yun, yung Actually, maraming artist ang makaka-relate dyan. Kasi alam ko, maraming artist pa rin yung parang side hustle nila yung yan kapag nag-e-events. Marami ako na-meet ng artist na side hustle pa lang nila yun. Tapos meron silang full-time. And I think, kayong dalawa, naranasan nyo yun. Tama ba? Tama din, Jasmine, di ba? Parang full-time, oo, pagsasabay. So, ano yung, parang, how's the experience? Kung parang, if, mahirap. At that time, parang yung creative juice mo yung hindi makaka-recover, di ba? Kasi drained ka during the week, tapos diretso event. So, like, paano kayo nakakahanap ng time gumawa ng new merch, ganyan, na pag-drawing pa ba kayo in between, ganon, or Natutulog ka pa ba? nanuluka-luka na. Admin pa lang na walang Admin. ibang work, luka na. So, paano yun? Eh, Wow. Ako kasi since agent ako, tas work from home lang kami lahat. Talagang nagagawa ko lahat kasi nandito na lahat ng machine ko.
Tapos wala din ako masyadong natatanggap na call. So kapag wala namang calls, gumagawa ako, nagdo-drawing, ginagawa ko na lahat. Ganun. Parang nakakaya ko siyang pagsabayin. Pero syempre, depende rin kasi yun sa account. So, blessed naman ako na nakakuha ko ng account na madali lang. So, ayun. Okay naman siya. Yun nga lang, hindi ko talaga in-expect na, kasi na-enjoy ko yung mga unang parts nung before ako ma-promote. Para, ito yung mga gagawin ko, ganun. Pero yung account kasi is heavy siya. Siguro kung hindi heavy masyado yun, tapos wala akong masyadong, hindi dumami yung team, siguro okay lang. Kaya ko pa sana. Kasi kaya ko naman siya before. Like, ako lang din naman yung gumagawa ng report ng lahat, ganun. Kahit na magaan yung work. Tapos ako lang din talaga. So, mas gusto ko pala yung ganun na work kasi yung ako yung mag-handle ng team. Kasi parang nung una, yung mga account ko, ako lang yung team. So, mas mahirap. Another responsibility pala kapag may ano ka. Para kang may mga anak, kumbaga ganun. Para kang parents. May mga ano ka, may mga nililid kang tao, may mga tinetrain ka. So, ganun. So, medyo na-burnout ako sa ganun routine. Parang hindi ko siya in-expect. Ayun. Hindi ka natuwa. Hindi ko siya in-expect. Oo. Kasi yung mga accounts ko dun sa company na yun, so far, okay siya. So, ayun. Yun yung reason kung bakit. Bye-bye. Yeah, it's time to close the door and open a window. It's time na rin naman din. Parang na-feel ko na rin naman na time ko na rin na Window. Para presko. Windows kasi magsa-summer na mainit. Sure. Ikaw, Jen, ano naman? How's the experience? Ano kasi siya, on-site. So, nasa office talaga, pumapasok. Na, yung ano ko, yung like, yung pag-create ko, like, nagdo-drawing ako pag lunch break. Or basta may break. Minsan nagdo-drawing ako noon. Or ano, pero most of the work, ginagawa ko siya talaga pag nakaka-uwi na ako. Ang kagandahan naman din kasi, if ganun yung work mo, pag nasa office ka, pagka out mo, bye. So, parang, talagang tigil lahat. Hindi ko siya dinadala na pauwi. Parang pag-uwi ko, automatic yung utak ko, nandun ako sa JP Illustrates mode na ako. So, pag-uwi ko, lahat na ng trabaho na JP Illustrates naman yung gagawin ko. Ayun. Kaya, sa akin, nakayanan ko naman siya i-balance din. Yun nga lang, syempre, yun nga, pag may events nga lang, dahil may work nga ako ng Monday to Friday. So, medyo, yung oras mo talaga is kulang. Yeah. Pero nung time na yun kasi, hindi pa rin naman ganun karami yung merch. Ano pa siya, bearable. Pero if ganito na karami, tapos magkakaroon ako ng full-time work, ay, Diyos ko, wag na lang. Saksakin niyo na lang ako. Uy! Ayun. Sa halip na sumaksak. Oh no! Oh no! Tapos parang medyo in demand din naman. yung work mo doon, Janelle, di ba? Kasi parang kapag kunwari may nangyari na something, on call kayo. So, parang nagwo-work ka din. It's, Context tawag clues na doon? lang It's sa mga public nakikinig. service. Oo, Public ayun, service public siya. service. So, once na may kailangan talaga nila ng tao, talagang ikaw, wala kang choice, ikaw talaga. Ikaw talaga yung tatawagin. Lalo na since malapit lang ako nagstay sa office. So, yeah. Ayun. Okay. So, paano kayo nag-transition from a full-time employee to a full-time artist? Like, nahirapan ba kayo or super dali lang ba? Ikaw, Jen? Sa akin, mahirap yung pag-convince na gusto ko nang maging full-time. Like, yun ang sa akin Yun yung medyo matagal sa akin kasi, 'di ba kinakaya ko naman yung balance. Pero, lang, siguro, na-trigger Balance nga lang ba? siya. Oo, nababalance ko naman. Nababalance ko naman din. Balance nga ba? Pero, ang naging trigger lang ata sa akin noon is, trigger talaga. Nung inofferan na ako ng permanent position. Parang, yeah. So, parang nung Nursing. inofferan ako ng permanent position,
sabi nung friend ko, pag tinanggap mo yan, di ka na talaga makakaalis. Tapos nung time na yun, mas masaya talaga ako mag-events. And mas fulfilling siya and Kasagsagan na siya. May events na na during siya that ng time. events. So parang ako, Events. hala, Bumabalik na yung parang events. mas masaya ako dito sa events. So parang paano ko kaya Yeah. i-convince din yung parents ko na gusto ko. Yun yung isa sa na pinakamahirap na transition sa akin na kasi sa akin tanggap ko na pero kailangan sila makita nila na gusto ko na. Ganon. So, ayun, yun yung pinakamahirap na unti-untiin. Pero ayun, namulat naman sila na gusto ko na talaga, na parang andun ako sa point na hindi nyo na ako mapipilit talaga na pumasok, ganyan. Kasi basta sa workplace, siya. Sa environment, isa yun sa pinaka-anong transition ko. Parang isa yun sa pinaka naging issue ko, yung environment din sa office. So, ayun, pero yung transition after, wala, madali lang sa akin. Kasi nga, nag-events naman na ako. So, parang, Yeah. lang siya, mas masaya lang kasi mas nagkaroon ako ng oras for doing the things that I want to do. Although, gusto ko naman talaga, gusto ko yung trabaho, guys, Hindi naman siya na ayoko yung ginagawa ko. Like, fulfilling din yung trabaho ko for me. Kasi nga, napamahal naman ako sa inaral ko. Tsaka, nafe-feel ko na may ambag ako sa lipunan dun sa trabaho ko. Pero, iba talaga yung fulfillment nung art community and yun. So, art world. So, madali lang naman yung naging transition ko talaga. Kasi baka, I think, kaya nadalian ako kasi matagal ko na siyang tinanggal sa utak ko. Yung work. Tapos parang, so, tulad nga nung sumakses, step by the step. Yun. Nakita mo sa Akala mo imagine mo? bigla kang sumakses. Pero yung totoo, step by the step. Oo. Yun. Pero I'm happy for you na you chose joy. True. No. Man. Yeah, hindi madali yung ginawa nyo. Oo, totoo. Si Jazz, alam ko meron siyang deciding factor. May mga siya, may bullet points bago siya nag-decide. Mayroon step by the step by the step siya. Na like, i-check muna niya to bago siya mag full-time artist. Pwede mo ba i-share, Jazz? Ay, hindi. De, joke lang. Sige, let's go. Pause lang pala. Wow, na-bored. Okay, goodbye! So, ako, ayun din, may plano din talaga ako na na mga bullet points, ayun nga, na sinulat ko talaga siya. Ano ba yung mga kailangan ko, Actually, hindi na check lahat yun. Parang konti lang yung na-check doon. Parang ang talaga doon, ang deciding factor kasi is yung burnout, tsaka ayun nga, yung time na hindi ko na siya nababalance both. So, ayun, kung mahirap pa mag-transition. Actually, mahirap kasi dahil nga may responsibility ako dun sa work. Parang may mga kailangan ako i-train. May mga junakis ka na. Oo. So, may mga kailangan akong ibigay na task sa ibang tao, ganyan. So, mahirap siya. Mahirap mag-decide kasi syempre, other than sa responsibility ko rin financially. So, bills din talaga yung parang isa sa mga major na deciding factor. Kasi, ganun talaga. Pero, naisip ko din na kahit nandoon kasi ako sa position na yun, hindi pa rin siya enough na masustain ako in the coming years. Parang lang siya, net, gano'n. So, ayun, nung nasa full-time na ako, doon ko na-realize na ang hirap pala ng walang na-generate na pera every month. Full-time work ba or artist? Artist. Artist. First month ko palang puro bills agad. Kasi, syempre, pag events, yun agad ang ilalabas mo, gano'n. Plus, ayun, so, nagpaplano ka pa, ganyan. So, ayun. Pero naman, parang medyo naiisip ko na rin naman siya habang nasa work na ako na ito yung mga gusto kong gawin. Ayun yan, mga bullet points ko na ito yung mga gagawin ko para
somehow may masustay. Ayun nga, isa na dun is yung um, pagre-register ng BIR, ganun. So, ayun, isa yun sa mga number one na plan ko talaga. Sabi ko kapag wala na akong work, yun na yung unahin ko kasi kailangan mo rin yun. Kasi minsan gusto ko rin mag-overseas. Yung mag-travel outside. Ayun, wala na akong COE, 'di ba? So, kailangan mo na ng kailangan mo na ng proof na babalik ka dito. Ganon. So, ayun, mahirap kasi Yeah. parang 3 Oh, yeah. years Isa pa. yun. Actually, matagal na din ako sa company na yun. Pero kasi parang may 1 year gap din ako dun eh. Since 2018? Since 2018 pa ako dun sa company. Tapos parang may 1 year gap ako na wala. Ganun. Pero overall, 3 to 4? Oo, mga ganun. 3 to 4. Yeah. So, matagal din ako doon. Kaya ang hirap niya i-let go kasi naranasan ko yung hindi okay yung supervisor, naranasan ko. Sa kanila ko naranasan na okay yung team. Ganun. So, ayun. Other than sa money. Yeah. Yun din. Mahirap Yes. mahirap i-let go. At saka yung work from home din na set up. Mahirap siya na i-let go. Mm-mm. Maliit lang yung sahod ko to. Pero, okay kasi siya na parang hindi naman ako nasa-stress before ako na mabigyan ng additional task. Mm-mm. Tapos ngayon, nandito na, parang figure out ko pa din, actually, ang mga bagay-bagay. Still a work in progress. Mm-mm. Ganda. Very. Yes. Oh, thanks so much for sharing. And actually, alam nyo guys, it takes so much courage na sineshare nyo yung ganyan sa public, di ba, public space na to. Kasi usually, sineshare lang natin to amongst ourselves and hindi talaga, hindi siya maliit na bagay na kaya nyong i-share na yan sa ibang tao. So, I'm so proud of you. And, syempre, alam naman natin, we wanna be so real sa podcast na ito. And, para mabigyan din ng image or view yung mga tao na nag-iisip na, okay, gusto ko rin itong ginagawa nila. Pero yun nga, may reality din kasi na hindi nakikita ng marami. So that's why thank you so much for sharing. And ito na, ang dami niyong nabanggit. Hindi ka laging sumasak. Yeah. Oo, diba? Daming down. Yeah. Bago sumakit. Go. Siya, roller coaster talaga. Yes. Pero may nabanggit naman din kayo na may mga things you love din naman pala before sa nyo, dating full-time job. Like, nabanggit nyo, di ba, na-enjoy naman ni Janelle yung course niya, na-apply niya, and may sense of fulfillment din. Tapos si Jazz, andun, nakapag-provide din siya sa family, and parang mas stable siya. So, I wanna ask from, as an artist to another artist, wow! Friend to friend, wow! Na, ano yung mga iba pang bagay na nami-miss nyo? Or, eto na, to be so direct. Oh my God. May mga regrets ba kayo sa path na tinitake nyo? Or, in general? Gano'ng katagal na kayo resigned? Like, gano'ng katagal na kayong Ang full-time ating mga listeners. artist? Ako, nag-resign ako around 2022. So, 2022, ako nag-resign, yes. So, ayun, nag-start ako ng work doon late 2021, tapos nag-resign ako after 9 months, ganyan. So, hindi nga ako naka 1 year. Yan. So, actually, yun, yung tanong ni Mar, maganda nga talaga yung tanong ni Mar, grabe, napakahirap sagutin. Pero, ayun, since na gusto ko naman yung trabaho, yung work is super okay. Like, nami-miss ko yung trabaho. Yes. Kasi nga parang yung work ko doon, medyo siya, like feeling mo talaga may ambag ka sa lipunan. Like, you leave a piece of yourself sa history ng Pilipinas. Parang medyo ganon siya. Hindi naman siya yung super OA na history, pero may record doon na may Yeah. gets mo yun. Basta Yung may ganun iuukit siya. yung pangalan. Yeah, Charas. Tsaka parang pag science girly ka, tas nag-work ka na like actual science, parang yun yung nakakamiss na part. Oo, like hala ang saya kasi nga parang may ambag ka talaga. Yeah. Yun yung You take nami-miss pride ko. on it. Yeah, yung trabaho, kasi hindi naman siya super yung workload, hindi naman siya mahirap. Like, pag nagtatrabaho nga kami, nakikinig lang ako ng podcast. Ganun lang siya, super easy.
yung work ko nun, yung position ko nun. Mhm. So, Mhm. pero feel mo kasi nga na nakakatulong ka rin sa bansa, yung gano'n. So, ayun, yun yung nami-miss ko, yung feeling na, o kaya yung nagagamit ko yung napag-aralan ko. Yung yun, na parang, Mm. oh my gosh, alam ko pa rin pala Mhm. to. Yung gano'n, nakakatuwa na, hala, may natutunan pala talaga ako. Mga gano'n. Alam na kayo ng mga listeners kung ano kaya ito. Ikaw binanggit naman kanina. Yeah. Blind item, char. Invitation Oh. pala. Yung saan? Masaya yun. Fulfilling yung work na yun. Kaya mahirap siya nun. Parang medyo nagbabalance talaga sila kasi parehas siya fulfilling for me. As a Libra, hirap na naman siya mamili. Yun. Pero yun lang naman yung nami-miss ko, yung fulfillment sa part na yun, na feeling ko may may saysay ka sa mundo. Hindi, I mean, in that sense. In that sense. Yeah. Si Pintado po? Nininilay-nilay ko pa yung sinabi ni Hindi ko, regret. Tagal ka nang resigned. Yeah. Bago natin pag-usapan ng regrets. So, since November last year lang. Ayun. So, it's been, Oh, Mm-mm. fresh Ang na ganda kasi nung, ang ganda fresh. nung 4 months. contrast ng nila, ng isang saglit lang sa work pero matagal nang resign. Tapos isang matagal doon sa work. Tapos kaka-resign lang. recently. Ganda. So, Ogo, ayun. ano po ang Also, nai-miss? at least alam na nung mga listeners natin kung ano yung kasi matagal nang resign si Janelle. Tapos andun pa rin siya sa itong full-time artist now career. Tapos fulfilled naman siya na tao. Tapos ako, parang nandito ako sa stage na hinahanap ko pa rin ang aking sarili. So, ayun. Mahirap talaga yung simula. Ganyan. Anong So, nai-miss at least, mo? So, nami-miss ko is yung komportabling buhay. Wala akong iniisip masyado na kung may gagastusin ba ako next month. Ganun. So, ayun kasi kahit maliit yung sahod, at least nakakabayad ako ng bills. Kasi Regular. may hinihita ako, ganyan, regular, ganyan. Tapos, ayun, yun yung nami-miss. Nami-miss ko rin yung team, yung mga matagal ko nang kilala doon. Ayun, yung mga matagal ko nang, kasi minsan nagbabanding kami, ganyan. So, ayun, nami-miss ko sila, ganyan. Hindi na kayo nagpabanding. Uwu. Minsan Wala nag-chat na pa agad. din naman. Bye. Charot. Ayun. Pero ayun, since tagal ko na rin kasi silang kilala. Tapos parang, ayun, sabay, parang hanggang ngayon kasi nandoon pa din sila. Tapos parang, tagal na, kailan ba tayo magre-resign, guys? Ganun. Tapos ako yung nauna. Yun, miss ko yung mga ganong usapan namin. Ganun. Regret ko siguro is yung tinake ko, parang nahirapan kasi ako mag-decide. Parang yes lang ako ng yes. Siguro kung tatagal siguro ako doon kung hindi ko kinuha yung promotion. Gina G kasi ako. So ayun. Na-enjoy ko naman siya nung umpisa eh. Kaso, ayun, parang hindi ko talaga hindi ko rin na-expect talaga yung heavy ng account. Kaya, ayun. Baka sabi, since Gina G ka, ilagay na natin sa sarili mong stuff yung pagka-Gina G mo. Ayun nga. Oo. Sa Hardjasam at Bible and Minmin na. Yes. Baka yun. Yun. Ikaw, Jen. Si Janelle, ano ang regrets? Parang di ata, nasagot mo ba? Kung meron, kung wala naman. Yung regrets naman, wala. Wala pala ako regrets. Oh no. Feeling ko kasi nga matagal na. Baka dahil matagal na. Pwede din. So I think yung pag-iisip Na-process is mo na. So parang wala na. Wala. Tsaka ang funny din, ito yung, may naisip ko kanina, nung kinukwento ni Jazz, kasi 'di ba siya, 'di ba, syempre, ang tagal na niya may work. Tapos, consistent yung, syempre, yung sahod, ganyan. So, parang, yung sa akin, sabi ko, hala, bakit gano'n? Nung ako yung nag-work, naubos yung ipon ko, be. Yung inipon ko from full-time art business before work. Nung nag-work ako, parang, nasaan na siya?
Tas parang ang hirap na hirap umahon yung ano, yung bank yung bank account. Alam mo yun? Kaya parang nagulat ako nun kasi syempre in-expect ko na parang ganun nga pagka nagkaroon ka ng work, mas consistent yung flow. Pero I think dahil nga na syempre since nasa ano, so medyo may mga delay. So wala tayong nagagawa kundi galawin natin yung savings. Tapos parang sabi ko, ba't parang parati na lang sa savings. Yun nga din eh. Parang hala, nagagalaw ko na yung savings ko. Oh no. Oo. Yun lang din. Ah, hindi ba dapat ginagalaw yun? Wala siya. Reveal. Naging liquid na siya. Hindi na siya savings. Wala nang emergency funds. Ilibing nyo na lang ako sa kabilang lote. Wala na po tayong St. Peter. Ilibing nyo po ako sa kabilang lote. Magkukuha na lang ako dito sa... Grabe yung escalation ng events ni Jasmine. Ilibing na lang sa Etivac. Wow. Magpagkakagala na lang sa Etibank para free yung living. So speaking of, di ba may namimiss kayo, ganyan. Kumbaga may chance ba na bumalik kayo as full Time. Well, bumalik sa ex. Charot. Oo, wala nang balikan. Charot. Hindi, yun nga. If ever, meron ba sa inyo magpapabalik to being a full-time employee? Tan. For example, sige, may example tayo. Kunyari, 6 digits. Salary. Ay, wait. Sige, may answer na ako. May, wait, anong ulit yung tanong? Yung tanong is kung ano yung makakapagpabalik sa akin sa corporate. Yeah, oo. Ganun. Oo. Oo naman, pera. Pero talaga, pagka wala na akong pambayad ng bills, kailangan na mag-apply din. Oo. Diyan sa... As in, pera. 7 digits ba to? 7 digits USD. Wow. Dapat USD. Siyempre kung ano yung ina-expect kong kinikita ko dapat dito sa art, dapat yun din yung magiging ano ko sa corporate. Kasi kaya nga ako ano eh. Diba? I think dapat times 3 para sulit. Pwede din. Yes. Ang bilis talaga kausap ni Jasmine. Di ba? Easy. Parang ang Wala bilis, nang ang paniligoy bilis. pa. Pera. Masyadong mabilis I agree. kausap. Walang palabok. Anong like, 'di ba, ganyan nga yung sahod. Pero anong industry yung gusto mo? Same pa rin ba or gusto mo Oh, pa yeah. art related? Oh, good question. Good question. Ano? Feeling ko hindi art related. Kasi parang ayoko siyang gawing ano eh. Gusto ko ang art is something na ma-enjoy ko. Hindi siya yung something na uutusan ako. Ganun. So, Not ano. something company ano pa setting. din. Office. Office pa din. Hindi ko alam kung anong office eh. Basta malaki yung bigay. Oo. Gina. Oo, no? Actually, yun talaga. Amen. Ikaw, Jen. Ikaw naman. Sa ngayon, hindi ko siya na parang Kunwari, Oh. 6 digits salary. Monthly salary. I think mas Pero di nga daw niya ano, iniisip, eh, pinaproblema mo talaga. Kaya bibigyan nga. Bigyan ng isipin yan. Oo, kunyari may nag-offer sa'yo, may nag-email, uy, Oo. may ano dito, may opening, ganyan. Tapos, yung sabi ni Curve, 6 digits, will you go back? Feeling ko, sa ngayon, ewan ko, hindi Tapos siguro. itatatak daw yung pangalan niyo I sa think- bundok. Ganon. Uy, ano, hindi. Mount JPE. Basta Hollywood, JP Illustrates, PH. Mount Janelle. Yung, oh my God, yung icon mo, katabi ng mga Hokage. Sino na Oh, ba yung diba? huli? Wow. Kayo talaga. Parang sa ngayon, hindi ko talaga siya maisip. Like, Yeah. kasi yung reason naman ng pag-alis ko doon is, like, hindi naman siya monetary reasons. Kasi, ano naman eh, reasonable naman siya for starting. Hindi naman siya mababa. Hindi rin naman siya super taas. Pero as a first time trabaho, okay naman siya. Ang naging problem ko kasi is yung environment. Parang naging effect ng environment na yun sa mindset and mental health. So, hindi mababayaran ng ano yung healthy mindset and Gets. mental health. Ayun. I think
Ako ang may ibang question ako for you na related. Go. Hindi, like, if bibigyan ka ng chance na bumalik sa field, like, same field, geology, hindi work ha, hindi dun sa previous work, pero sa field. Kunyari, may mag-email sa'yo, hello, we're offering you scholarship, like, master's, free, full ride scholarship. Ayun. Yes, okay. Ayun, my God! Switzerland, Yun Australia. yung interesting kasi yung Yes. pinag-uusap, nung topic kanina sa work, mas gusto niya yung ginagawa kaysa dun sa actual work sa Yes. office. Like, So, kahit ano pa I knew it. Pero I knew kung it. it's a brand new path for learning and Oh, yeah. parang improving yung skills, okay sa akin yan. Kahit Yeah. pa basta basta yung importante ka sa akin yung talaga environment. And ako super open to learning talaga. So, ayan. Yes. Kung ganun, Parang yung exciting nun. Ako yung na-excite. Yeah. Ako ba yung inoperan? Parang, mga tapos yung tanong ni Patty, yes? Ikaw ba yung nagbukas ng sobre? ako yung inoperan. Na-excite ako Na-imagine ko. Siyempre, rin yan science girly din yan As a science girly. Uy, Yeah. nasa choice ko ang That's so geology nice. wala lang. Kaya I feel. So, ayun. Tapos na tayo sa mga what ifs. Wow. Punta naman tayo sa future. Oo, ito naman. So, looking forward, ano ba ang inyong current, looking forward pero current brand direction nyo? Wow. Actually, magandang pag-usapan to. Kung anong ginagawa kasi natin ngayon, yun yung magpe-pave way ng future. So, it's a good thing to ask nga. Ano ba yung mga current steps nyo ngayon? And sa tingin nyo, ano yung vision na nakikita nyo? Or kahit hindi yan super layo, di ba? Kahit months pa lang, ganyan. Or this year, ganyan. True. Di ba? Plans nila for the year. Like, Yes, very yung brief ganun. lang Yeah. for your brand. Kahit ano. meron na ba kayong kina-excitan for the year? May merch ba kayong gustong i-produce? Excited ba kayo sa ganitong projects? Oh my Collabs? God. Di ba? Damn. Go. Parang tayo yung na-excite, guys. Oh my. Hindi tayo sasagot. Sa ngayon. Hala, wala akong Alam Wala. niyo ba, hindi ako masyado ngayon I mean, current setup, hindi ako masyado nagpa-plan ahead ng wala, parang kung ano lang yung feel ko gawin. Minsan kasi sa akin, consistent naman akong nag-experiment and nag-explore ng iba-ibang projects, mediums. So, feeling ko, yun yung nilolook forward ko na lang is to explore, to Yes. learn more. Wala lang, parang, feeling ko, kaya ko pang mag-unlock ng mga new skills. Feeling ko yun na, yun. Yeah. Oy. Yun. Perfect. Dadagdagan ng hobby. Nadagdag na naman ako ng gagawin, mga videos. Yes. Tama yan. Yun, feeling ko dun ako Yes. excited. Life is isang malaking exploration. Oo. Isang malaking Parang science experiment. wala siyang specific na something. Pero I'm looking forward to what more I can make. Ganun. Yeah. O, diba? Perfect. That's nice. Gusto ko malaman kung nakahilera dun yung icon mo sa katabi ng muso. Hindi. Makikita po natin sa likod ng JPE Studio. Ang dami ng kanyang ginagawa. Char. Ang kalat. Si Jasmine, Ikaw, Jazz. Yes, anong nilook Actually, forward? wala rin ako masyadong nilook forward. Ang kailangan ko lang is maging consistent. Siguro doon na lang ako magpo-focus sa consistency ng ang plano ko naman talaga is maging mag-grow sa YouTube, ganun. Tapos i-promote yung journaling, ganyan. So, ayun lang. Yun yung kailangan ko i-work out. Tapos, hayaan ko na lang na kung ano man yung goal na marating nun. Akala ko si Jasmine yung next merch niya, CCTV. CCTV. Alam ko, magre-release ka Baka ng po CCTV may gusto girl. pong Pakabet. mag-sponsor ng CCTV. Pwede rin. Tapos yung CCTV, may filters, naka-fish eye. Ang ganda. Yeah. Pwede na agad pang vlog. Hindi na kailangan. Sobrang natuwa ako sa mga shinare nila. Kasi di ba usually, iniisip ng tao pag direction is super tangible na siya agad na
dapat nakikita mo na. Pero yung sa kanila is more on sa consistency, tas sa character development. Tapos, alam mo yun, wala na, nakakatuwa lang siya na it's not the usual na, alam mo yun, yung pinopromote ng social media na, do it Na parang fast, do it 5 now, years yung mga from ganon. now. Dapat may goal ka, tapos dapat naka-aim ka lang dun sa goal mo. I think iba din kasi tayong creatives. Kasi, like, yung sa atin, based siya dun sa, like, kung may inspiration tayo ngayon. Pag meron, di ba, usually tuloy-tuloy yung gawa. Iba kasi sila, iba tayo. Ganun. Grabe, yung sinabi nila, parang personification ng living the process, living the journey or something, kung ano man yung tamang term. Tinrain ata kami ng corporate na gano'n, na routine. Tapos parang hayaan na. Yun ang corona ng WIP, ng work in progress. Never-ending progress. Yeah. Kasi nung binanggit mo, Mar, na-realize ko, tapos parang nung sinabi ni Janelle, amazing na siya sa akin, tapos nung sinabi ni Jasmine, parang alam mo yung nagdoble sila. Tapos ako kasi, kung sila, like, continuous process, never-ending process, ako, never-ending dagdag ng goals. So, in a sense, process siya, pero alam mo yun, may yung different. Iba-iba talaga. Oo, parang Yeah. ako, lagi akong may goal. Oo, laging may goal, pero yung goal, ganun pa din. Pero yung kanila, parang gusto lang nila mag-collect and wala, ang fun. May add ako na, parang naalala ko yung isang quote na minsan talaga, yung journey mo is not so much about the results, but who you become in the process. So yun nga, nabibuild mo yung joy. Kasi 'di ba yung iba, they reach the result agad, pero nawala yung joy sa ginagawa nila. Pero yung sa kanila, nakita ko na parang nakukultivate yung joy, yung galak sa mga ginagawa nila. And I think in the long term, parang yun yung mas magiging fulfilling. Ayun. Subjective naman siya, pero nakikita namin na they're fulfilled in what they're doing. Kasi pag goal lang yung tinignan mo, tapos hindi mo in-enjoy yung process, parang yung sinabi ni Mark, pagdating mo sa goal, parang, okay, and then what? Parang, ito na yun na yun. Hindi mo ako nag-enjoy, gano'n. Alam mo, ang tingin ko, nakaka-apekto talaga dyan is yung Filipino culture natin. Kasi, ano talaga, no, yung lalim na pala, di ba na parang, hindi ka pwedeng mag-enjoy. Parang may ganun siya, na parang, kaya nga, ang tingin nila sa mga artists is parang hindi siya real job, kasi nga, they see na nag-e-enjoy tayo dun sa parang ganun, dapat hindi ka nag-e-enjoy, dapat kayod lang, dapat ito. Dapat ganung perspective naman. Wow. Which is dapat ganun naman eh. Oo eh. Kasi you only live once. Charis, di ba? Hindi nila mag-grasp na malaking factor yung natatapos mo, pero mas malaking fulfillment yung habang tinatapos mo siya. Yung process, oo. Hindi tayo mag-goal, ma-process tayo. And may narinig ako niyan before na tayong mostly mga artists or creatives, hindi tayo nag-aan sa routines, it will never work for us. Parang ganon. Kasi we build from scratch. So, hindi siya same every time. Iba-iba yung natin, like iba-iba yung medium natin, tapos iba-ibang craft, ganon. So, hindi siya same every time. So, minsan hindi talaga nag-work yung may routine, tapos may end goal. Kasi nga ma-process tayo. Doon tayo sa process nag-enjoy. Saka parang, hindi naman tayo nabuhay para mamatay. Kasi parang yun yung yun yung analogy niya. Ano kasi Diba? yung Kasi you have to Yung live. endpoint, diba? Yun yung endpoint, yung death. And hindi naman tayo nabuhay, hindi naman tayo pinanganak para mamatay lang. Like, merong mas mahal, like, ilang taong process in between yung dalawa, na minsan 100 plus pa na years. So, parang ang lungkot naman kung, pagkapanganak mo, unang iyak mo, iniisip mo na agad, gusto ko na mamatay. Baka kasi parang medyo insensitive siya in the sense na with mental health and everything. Pero I just mean na hindi naman yun yung goal natin. And with mental health naman, hindi naman din natin ginusto if we have those thoughts. Parang yun lang, with living the life. Ayun. Same lang with, like, yun nga, life is just Never-ending one big process. Sasabihin ko sana never-ending process. Immortal si Bea.
Immortal si D. So, ayun nga guys. So, alam naman natin na napakadaming artist na makaka-relate dun sa story ni Janelle tsaka ni Jasmine. And I think may mga advice ba kayo for them na yun nga pinagja-juggle yung pagiging full-time employee, tapos pagiging full-time artist, tapos kung may advice pa kayo sa kanila na dun sa mga artist na gusto nilang i-pursue na talaga full-time yung pagiging artist nila. Yes. Magre-resign na ba sila? Oo, mga gano'n. Nag-iisipan na nila. Oo. Sa totoo lang, mahirap kasi na hindi kailangan mo na mag-resign, parang hindi pa time. Kasi nagigets ko din yung ibang tao na iba rin yung situation nila. Like, alam ko yung mga iba tao na sila yung breadwinner, sila yung may gastos ng lahat, sila yung kailangan na bumuhay ng pamilya nila. Yun nga, family values din kasi, family culture ng Pilipino, ganun. So, hindi ko masasabi na kailangan mo nang mag-resign or sign mo na to mag-resign kasi iba yung sitwasyon natin. Ganun. Nasa sayo din, yun, kung ano ba yung mga factors, kung gusto mo ba siyang gawin. Kasi kung sa tingin mo na kung kaya, kunwari, kung pagdating sa art, kung doon ka naman passionate, baka pwede mong dalhin yun sa corporate or sa company na makaka-earn ka pa rin ng money pero nai-enjoy mo. Parang hindi ko siya maisasuggest to everyone. Pero kung sa tingin mo na kunwari, suportado ka naman ng parents mo, wala ka naman masyadong responsibility. Sa tingin mo, kaya mo naman talaga na akuin yun with this, pwede naman din. Or pwede rin na unti-untiin mo, kung kunwari i-establish mo muna siya, isabay mo yung work mo, and then yung passion mo sa pagdodrawing, sa art, pwede mo naman din siyang gawin. Tapos unti-untiin mo, tapos magplano ka na habang nandun ka pa. Tapos dun sa planning pa lang, yung mga finances mo, ayun, check mo din kung ano yung sa tingin mo makakapag-sustain sa'yo ng in a long run. Na kasama yung pamilya mo, ganun. Or kung sino man yung sinusustentuhan mo, ganun. Or kung may aso ka, ganyan. So, ayun, yun lang yung... Siyempre kasama yung aso. Important. Ayun. Or pusa pala, sorry. Baka may mga magalit pa. So, ayun. Yun yung ko. Parang, hindi to sign to resign. Parang, it's up to you pa din. True. Sila pa rin ang magde-decide. Yes. Gets ko din yung mga iba na mahirap naman talagang umalis sa workplace kahit na gusto mo. Kahit alam ko yung may mga kalala ko na hirap talaga din. So, parang gusto na lang din. Pero wala din silang magagawa eh. So, ayun. I think nasa planning din talaga yun. Sa mga nakikinig, kung gaano kabilis kausap si Jasmine, ang tagal na namin siyang sinasabihan na mag-resign. Pero never siyang nakinig. Pero nung nalaman lang namin na nag-resign na siya. So, talagang nakadepende sa inyo and sa situation niyo. Si Jasmine, na sinabi ko lang kanina, oo daw. Tapos, ang tagal namin sinasabihan na mag-resign, pero hindi siya nag-resign. Mahirap din kasi talaga. Kailangan mentally prepared ka Financially. din. Financially, emotionally. Parang lahat na. Kasi ang tagal mo din na yun eh. Tagal mo, nasa sistema mo siya. Ganun. So, mag-iiba siya. Mag-iiba yung sistema. So, parang siguro, habang nag-work ka pa lang, check mo din kung ano yung sistema na mag-work sa'yo na kapag full-time ka na. Ikaw naman, Jen. Actually, ito, advice din to na binigay ko nun kay Jazz. Kasi nung time na nagtatanong siya nga, parang nasa time na nag-weigh siya kung magre-resign na siya or hindi. Sabi ko sa kanya, kung kaya mo pa naman, stay ka lang. Yun, kasi nga, since yung setup niya nung time na yun is work from home, so parang, nagawa naman niya before. So, sabi ko, kung kaya mo pa, sige, magstay ka, kasi, lalo na nga, yun, sabi niya, iba-iba naman ng mga responsibilities and other, status sa life. So, talagang,
may mga breadwinners, tapos ayun, Mhm. so parang sabi ko sa kanya, kung kaya pa niya at siyempre kailangan niya, magstay lang siya hangga't kaya pa ng Mm. kanyang pasensya. Ay, hindi. Pasensya at at everything. Basta Yung kaya career, pa niyang yes. sabayin. Pero ayun nga, Mm. I think may din naman na meron din siyang limit na okay, hanggang dito na lang Mm. ako, ganyan. So, yun nga dahil din nasa Pilipinas naman tayo, and another din na art is not widely 'di ba, like supported, accepted as a Mhm. career, 'di ba? Pero ngayon syempre hindi na, Yeah. medyo nagsa-start na. Lalo na nung pandemic, parang Yes. 'di ba, nung pandemic parang nag-stop lahat. Pero Yes. biglang yung art, lahat tayo umaasa sa art kasi entertainment, Mm. hobbies. Ang laki palang tulong ng art sa ating mental health din. It's a release and siya, expression ng ating mga kinikimkim, parang ganyan. So, yun. So, I think nagbabago naman na it's nagiging widely accepted naman na siya slowly. Ang malungkot lang dun is, yung support na nakukuha rin natin from others is hindi pa naman, lalo na dito sa Philippines, 'di ba? Yung market, 'di ba? Yung parang ang mahal naman niya. 'Di ba? Alam niyo naman yung mga usual nating Mm. na bakit ang mahal-mahal, drawing lang yan. Yung Mm. gano'n, 'di ba? Alam niyo yun? Kahit gusto man natin maging artist lahat, somehow ang hirap dito sa atin. Yung mga taong nakakayanan na i-sustain yung kanilang art business, may it be full-time or part-time, may kasama silang full-time work. Pero dahil sa full-time work, kaya nung full-time work nila ma-sustain yung mga gastos ng art business nila, parang okay din naman siya. Kasi pag may work ka at nag-arts ka, pwedeng doon ka kumuha ng resources. So, hindi mo rin Yes. masasabi na, pag nag-resign ako, mag-full-time artist na lang ako. Ganon, 'di ba? Na hindi naman siya agad-agad. Kasi lalo na kung doon mo Mm. nga kinukuha yung resources mo para magawa mo yung craft na ginagawa mo. So, iba-iba talaga siya, and nasa sayo na lang kung di mo na talaga kaya, or may something na na-trigger na, 'di ba, na para mag-transition ka na. Yun. So, magandang advice din yung sinabi ni Jazz na pwede mo namang unti-untiin kung gusto mo. I-build mo na hanggang sa napapantayan na niya yung binibigay ng work mo or more. Dapat Mm. more. Oo. Pag Or Dapat doon, more. yeah. Yes. dapat more. So, I think isa yun sa magandang, kung gusto mo ng sign, yun ang sign. Kung mas mataas na Mm. yung sa art kaysa sa work mo, tas masasaya ka pa sa art kaysa sa work mo, mas stressful sa work, pero mas chill ka lang sa art kasi, yun yung maganda rin siyang factor kung gusto mo talaga mag full-time artist. Mm. Ayun. Period. Wow. Yes. Period nga talaga. Ganda. I love it. Sobrang yeah, helpful and realistic at the same time. At habang kaya, kayanin mo. Yes. Nasa Pilipinas tayo. If ever din naman na maisip mo na mag-resign, tapos gawin tong full-time, pwede mo din naman i-try. Tapos after nun, makakahanap ka rin naman ng work. True. Pwede ka naman bumalik. Tama, oo. Oh, yeah. Especially kung okay That's naman so yung true. company mo, may mga ganun din naman na pwede kang welcome pa rin sila na kunin ka. Or kung ayaw mo na talaga doon, pwede ka naman sa ibang company din. Try mo lang, pwede naman din. Oo. Bakit parang may Yes. pinipilit kayong mag-resign? Sino ba yung listener na parang may inutusan kayong In mag-resign? general. Ang haba na ng chikahan natin. Siguro, first of all, thank you sa pag-share ni Janelle Ayan. at ni Jasmine. Ang dami nating Thank Ang dami you. nating nalaman actually na hindi Thank you pa pala so natin much. alam and everything. Ayan. Tapos sana I guess may natutunan yung mga nakinig or sana hindi sila mag-resign Ayos. basta. Uy, Huwag nilang Yan. ganahin yung pagiging madaling kausap ni Jasmine. Ganun. Minsan lang.
look forward since meron pa tayong 2 sets of hosts na i-introduce. So, syempre may ibang chika pa and Yeah. ibang topic naman ang ito-target natin with their journey and everything because life is a work in progress nga and iba-iba tayo ng path sa buhay. Wah! Ayun lang! See you guys next week. Yes. See you. I think, yes. Bye. Yay! Wow! Bye-bye. Kissy. Bye! The Whips of Us is a podcast about living the creative life, hosted by artists Jasmine of Heart Jasm and My Blue Min Min, JP of JP Illustrates, Jenna of Heart Chic Studios, Curve of Curve Studio, Mar of The Art of Mar, and Patty of After Thursdays. Listen to new episodes every Saturday, 8 p.m. on Spotify and YouTube. Make sure to follow and connect with us at The Whips of Us on Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, and Threads for announcements, behind the scenes, and more in-progress content. Thank you so much for listening!